Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:02. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ato nga maray na aga ko po si Junel Cuba. Sa headlines kitakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, Department of Agriculture ilalansar ang 20 bagas igwa sa sektor kan transportasyon sa maabot na pit sa 16 kada bulan kada September. Sa tuya pa ang pamayukan na mga barata, DPWH Secretary Dizon aminadong dakula ang problema sa quality control. PNP asinman na AFP naka-alerto ninuliman kan sunod-sunod na kilos protesta laban man sa korupsyon. DCG igot na pinagkondenar ang mga tauhan na naaresto sa pagpapabakal kan loose firearms. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado nasyonal, sa pamayu pa kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, Estrada preparado na magkaigwa kan pagpapailing kan sa iyang account sa bangko. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan po pagkatapos nin pagirundo. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon ah. Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Ang tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kitakan sa tuyang mga barata sa lado lokal, inutuntan kamugtakan ka na panahon duang tropical cyclone like vortex magkasuway na nabilog sa sirangan asin sa subagan na party kan nasyon kan Pilipinas na notaran kan State Weather Bureau of duwang magkasuway na tropical cyclone na like vortex sa TCLV sa sirangan na party asin man subangada kan nasyon sa ipinagpaluwas na tropical cyclone threat potential forecast na ipinagpaluwas kan State Weather Bureau kanda sudma nabilog ang inot na TCLV sa West Philippine Sea asin na nagiro sa direksyon na pasiring sa parte bias mismo kan Vietnam. Katamtaman sa gudnang hababaan na chance sa kaning mabilog bilang sarong bagyo sa mga masunod na aldaw. Pinaglalauman na mabilog ang sarupang TCLV sa sirangan kanda porsyon kan Philippine Area of Responsibility o PAR sa mga masunod na aldaw. Ini pinaglalauman na mayro parani sa northing parte kan Luzon kung magpapadagos-dagos ang pagkusog kani. Sigun sa Weather Bureau, katamtaman sa gudnang hababaan na chance sa kaning maging saro ng bagyo sa masunod na simana. Inaasahan na mairoan na ikaduang raot ni na panahon sa parte kan subangan pasiring sa Vietnam asin man ini pasiring sa parte kan southern China. Siring man magdadanay pa man na babaan na chance sa kaning maging saro ng bagyo sa nasambit ng panahon. Ang duwang TCLB magkasuway pa
na low pressure area LPA na natuntun sa distansyang 200 km sirangan kan Coron sa Palawan asin nagiro pasiring sa party kan Subangan. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga bareta kita ngunyad sa lado nasyonal. Sa satuya nga barata sa lado nasyonal, igot na pinagkundi na ngunyan kanda Philippine Coast Guard PCG ang subot illegal na aktibidad na nakunsaing kinakasangkutan kan saro sa mga tawan kani kasumpay kan na online na pagbibenta kan mga loose firearm o mga badil na mayo ni magkakadigong lisensya. Sigun sa PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gabanda, ang araw kaning klase ni na pag-uugali ang dai akseptado asin mayong pera sa laog mismo kan sa indang organisasyon siniguro kan PCG na dai kukonsinteron ang anuman klase ng kriminal na aktibidad na pinagigibo kan si Sayman sa indang mga tawad base sa report gikan mismo sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG sa rong miyembro kan Coast Guard ang nakadistino sa Coast Guard Station Duban sa Manila nadakop sa isinagibong bypass operation sa parte mismo kan probinsya kan Pampanga. Ang operasyon isinagibo matapos mangyari ang impormasyon ang CIDG mapadapit man sa illegal na aktibidad kan nasambit ng miyembro kan Coast Guard. Tulos man nagsugo si Admiral Gabanda sa Coast Guard Station Duman sa Manila na makipagtabangan nin bilog asin magtaukan sa indang bilog na suporta sa isinasagibong investigasyon kan CIDG. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga bareta nagbabagang bareta sa BBS-FM Naga pinagsiguro kan Philippine National Police asin man kan Puwersa Armada kan Pilipinas na magdadanay sindang nakaalerto kasunod man kan isinasagibong kilos protesta kan manlaylay ng mga grupo na ubetong ipaabot an sa indang pagkontra sa mga nangyayaring korupsyon sa laog kan nasyon. Ang desisyon na ini ginibot ang aning masiguro ang seguridad asin karayan sa tao man kan padagos na pangapudan para man sa transparency asin accountability kan gobyerno sa tao kan pagkakarkulukan Philippine National Police na ang mga isinasagibong hero protesta ang nagkapirang parte duman sa parte kan Metro Manila kan nakalis na weekend naging maray asin matrangkilo nagdadanay paman giraray na maigpit an sa indang ipinapasunod na seguridad. Ini tanganing maging preparado ang anuman na posibleng senaryo tanganing mapugulan ang anuman na kareribukan na pwedeng magsulpot. Basado kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, bako lang 2,100 mga pulis na ipinagkuriyat kundi igwa pa ng mga kadagdagan na 1,500 magsisilbing reactionary standby support force kan Philippine National Police o PNP. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, kinumpirmar ni Secretary Benz Dizon ang sarong problemang haloy nang nailing sa parte kan Department of Public Works and Highways DPWH, partikular na sa orolay kan pinagapod na quality control sa mga proyekto kani ipinagpahig kanina sa laog lang ni Induang Simana. Poon ka na siya magtukaw sa pwesto sa DPWH. Narisana ana problema ini ana permina sa nga nadadanguga ang mga reklamo mapadapit digdi. Basado kidison ang mga tauhan asin opisyal mismo kan DPWH nagpapahayag kan sa indang pagkandal ninuli kan bako subuot digdi busisi o machik ni na marayan kalidad kan mga proyekto na ipinapagibo kan DPWH. Pinagpaliwanag subuot sa iya na ana panginot na dahilan kani iyoan kakulanganin bastante na bilang kan mga tauhan na nakabugtak para mada bantayan ang seguridad asin kalidad kan kada proyekto. Tinawan doon kani na dati na niyang nadadangog ang mga nasambit ng mga reklamo asin mada
ana nasambit na mga payag inigikan pa kay Henry Alcantara asin maging sa iba pang mga suspect sa manlaid-lain na mga urulay mapadapit man sa flood control project. Apuar kayan idinagdagman ni Dison na ana kadakol na mga proyekto kan DPWH an sarong idinadailan kan mga tawan kun kaya da ininda subot kayang mamonitor nin marayan kalidad kana sambit ng proyekto nin huli man tan dakol na mga proyekto na sabay-sabay na pinaggigiribo na didipisilan ang mga empleyado na bantayan ang kada saro asin siguraduhon na digdi natatawanin atensyon ang mga kinakaipuan na mga sinasabing reglamento asin na kalidad kan sinambit ng proyekto. Nginuli kaniya, igut na ipinagpahig kan sekretaryo na kinakaipuan na magbago ang partibismo kan sistema sa laog mismo kan DPWH. Sa iba pang detalyes kita kan mga barata sa lado nasyonal, bilog ngunya ada suporta na ipinapaabot kan lokal na gobyerno kan siyudad kan Quezon LGU sa pagkakabugtak asin pagkakanumra kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor kan Independent Commission for Infrastructure. Ana pagsuportang ini nagpapailing kan na pagbisto sa kakayahan asin dedikasyon ni Mayor Magalong sa nasambit ng sa iyang bagong posisyon. Basado kay Quezon LGU, si Mayor Magalong nahaloy ng bistado asin binibisto sa iyang advokasya para man sa katotohanan asin maray na pagpapadalagan. Ini ana sa iyang isinusulong sa manlain-lain na paagi kabalinaan sa iyang pagiging saro sa mga convenor kan Mayors for Good Governance M4CG. An M4CG ana sarong grupo nin mga alkalde na may hubetong isulong marhay asin tapat na responsableng pagpapadalagan kan kanya-kanyang mga syudades an sa iyang mga inagihan asin karanasan sa kaaraman an pinaglalauman na magdudul nin importanteng impormasyon asin pananaw partikular na tinawan doon kan Quezon LGU an kakayahan ni Magalong na magtaunin linaw sa papel kan mga lokal na gobyerno sa mga paagi asin banda sa mga sinasabing kalakaran na may relasyon sa sinasabing flood control project. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa barata sa lado nasyonal, pinagahanda kan Department of Agriculture DE ang paglansar ng programang 20 bigas mayroon na asin na nakatalaan na gibon iyan ngunya na aldaw kan Martes petsa 16 kan bulan kan Septyembre. Ang programang ini partikular na target kan nasambit ng programa iyo ang mga trabador sa sektor kan transportasyon, mga kabali na diglian mga tsoper, kana bus, jeepney, trimobile, pati naman ang transport operator. Obheto kan Departamento kan Agrikultura na matabangan ang mga yaon sa sektor kan transportasyon sa paagiman kan pagdulnin na abot kayang bagas. Sigun sa Department of Agriculture, ang paglansar kan 20 bigas meron na isasagibo sa 5 panginot na mga syudad sa bilog na nasyon. Sa inot na parte kan programa, pinagkakarkulong aabuton sa 57,000 na mga benepisyaryo ang makikinabang ang inisyatibong ini. May katuyuan na magtao nin ginhawa sa mga trabador o sa partibismo kana mga yaon sa lado kan transportasyon sa atubang kan padagos na paglangkaw kan presyo kan mga barakalon mga ibinugtak na mga distribution center kung sa pwedeng kunon ang bagas makukuha sa parte kan Philippine Fisheries Development Authority duman sa nabutas. Apuer kayan ang Bureau of Animal Industry Agricultural Development Center duman sa siyudad kan Quezon ang sarong distribution na
Point sa Cebu, an Agribusiness and Marketing Assistance Division, Maserbing Distribution Center sa Angeles, and Food Terminal Incorporated Warehouse an saruman sa lugar kung sa ina makukuan bigas o bagas asin man an tagum ana Amad Office kan sa ina digdi ibidugtak na distribution center para man sa nasambita programa an programa nga binting bigas meron na an partiman ka na mas maiwas na paglalapigot ngunya ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maibaba ang gastuson sa bagas kan milyon-milyon na mga Pilipino. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pa nga mga nagbabagang mga barata pa kitang unyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lado nasyonal nagpahayag nin pagkanda si Senadora Joel Villanueva asin man Senador Jinggoy Estrada na magperma sa waivers para mabuksan an sa ilang mga bank accounts. Ini kasunod man kan aligasyon na nagresibisindan in mga flood control project asin man kickback o korupsyon. Ang duwang senador kaya ang idinawit ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bruce Hernandez na nagre-receive sa buot ni 30% na kickbacks gikan sa flood control project o korupsyon. Digdi inapod ni Estrada si Hernandez bilang habitual liar kung sain digdi pinagdinigaran kan senador ang nasambit na mga saot magigirumduman na digdi ipinagbulgar ni Hernandez ang nasambit ng aligasyon sa duwang senador ini sa investigasyon duman sa House of Representatives o sa Kongreso. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga bareta sa lado nasyonal, may libreng sakay sa Light Rail Transit 2 LRT asin man Metro Rail Transit 3 MR3 and igwanin national ID ngunyan na aldaw pizza 16 kan bulan kanda September kasabay ni kan pagselebrar kan International Identity Day. Sigun sa Philippine Statistic Authority PSA, libreng maglunad sa mga oras sa alas 7 nin pagkaaga, sagod ng alas 9 nin pagkaaga, alas 5 nin pagkahapon, sagod ng alas 7 nin pagkabanggi. Kinakaipuan lang ipaiding an ano man na format kana national ID, maging card, papel o digital format. Igwaman sindanin mga tauhan sa lado kan MRT3 Cubao asin na top station na matabang sa pagkuakan mga pasayro sa digital ID card. Iyan ilalansar ngunyan na aldaw. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa sa lado nasyonal desisyon si President Ferdinand Marcos Jr. na dai mapartisipar o dai ma-attender sa United Nations General Assembly ONGA 2025 nagigibo duman sa party kan New York City sa masunod na semana. Basado sa Presidential Office PCO Secretary Diva Gomez na gusto kan presidente tutukan ang mga lokal na mga issue digdi sa Pilipinas. Bugta na lang kaning magpartisipar iyo mismo ang sekretaryo kan Department of Foreign Affairs bilang representante kan presidente. Ini ana ikatulong sudod na taon na dai nag-attender ang presidente sa ONGA na inot kan taon na 2023 asin man 2024. An 80 session kan ONGA nagapuon kan September 9 asin na manlain-lain ng mga aktibidad and general debate gikan sa September 23 asin man September 27.
Sa iba pa kitang detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyanda sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kita kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, nagsampa si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos kan House Bill 3661 na obetong ipagpangalad ana mga kapamilya kan public official sagkod ng ika-4 na grado kan consanguinity sa paglaog kan mga kontrata sa laog kan na gobyerno. Ipinagasampa ini matapos na ibulgar ni President Ferdinand Marcos Jr. na 15 kontratista ana sinasabing nagkukuanin 20% asin na maabot sa sinasabing 500 bilyones pesos na flood control deals. Ipinaluwas ana kopyada kana sambit ng prosopresto kasod mga aldaw kan Lunes. Sakop kana sambit ng bill ang mga kontratang may pagkasabot sa supplies, serbisyo, infrastruktura, joint ventures asin PPS, apwera sa mga kontratang highly technical, proprietary o confidential. Ipinagalaugmana sa nasambit ng prosopresto kasabay kan pagpapadagos kan investigasyon kan Kamara asin man kan Senado asin matapos nagibun kan Presidente an Independent Commission for Infrastructure para digdi siya saton ang mga anomalya sa lado kan flood control project. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, pinag-anunsyo na kan Philippine National Police kasudma natutugutan ang mga protesta maski mayo ining permit. Iyan bunga naman sa kasuguan ni Interior Secretary John Vic Remulla na igalang ang sentimiento kan publiko kasumpay naman kan issue kan korupsyon sa lado kan flood control project. Basado sa PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kadaklan na sa mga nag-aging kilos protesta ana mayo nin permit alagad ini an pinabayaan na magpadagos-dagos. Iyan uliman kan kasuguan kan sekretaryo kan DILG. Dagdag pa kaniya permissive ana lay kaya digdi pig-ingkaminar an mga nagpoprotesta na makipagdialogo nin matuninong asin tulos man magdisperse matapos kan sa indang mga pagtitiripon. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyada sa lado nasyonal. Ipagpapadagos kan House Infrastructure Committee ang investigasyon kanikan subot mga anomalya korupsyon sa parte kan flood control asin iba pang mga infrastructure project maski ngani nagpuon na ang pag-iimbestigar kan bagong Independent Commission on Infrastructure. Iyan basado man kay Infra Commission Co-Chairman Representative o Congressman Terry Redun. Magpapadagos-dagos ang pagdangog kabalinaan sa Bulacan asin man sa Benguet. Alagad preparado sindang itao ang mga ebidensya asin findings sa ICI. Sering man dagdag pa kani pwedeng magsagibo pa nin saro pang pagdangog antes na magdesisyon kung sususpendihon ang nasambit ng investigasyon. Question niya kung tano sinabihan na subuot ang mag-agom na Corley asin na Sara Diskaya sa pangaran asin pangatamanan o pangaranan ang mga opisyal poon ka na 2022 pataas. Ipinagpayag na dapat iluwas ang gabos na mga pangaran poon kan 2016 sagkod ng sa presente. Ini pinagsayuman ni Redon na ang posibilidad kan executive session na sinasabing dahil ini nag-urulay sa state secrets o secrets. Binalaan man kani anda pwedeng mga site in contempt si Sara Diskaya kung dahil siya mapartisipar o maatender sa mga masudod mga hearing. Sa iba pa niya itong detalles kanda sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyad
sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, biglaan sa kainot-inuting nga pagkakataunad sa gibunin inot na kaukos ang bagong Senate na majority block kana nakalis na Lunes o kasudma. Sarong simana matapos sa ribayan si Senador o ni Senadora Vicente Tito Soto III, si Senador Francis Ches Escudero bilang Senate President sa parte kana payag digdi mahiling na nagpartisipar ang 12 sa 15 mga miyembros kana majority sa sarong pangudtuan na pinagpreparar ni Senadora Lorena Ligarda. Kabali digdi Sinda Soto, Subiri, Senate President Pro Tempore Ping Lacson, Ligarda, GB Hersitu, Risa Ontiveros, Win Gatchalian, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Rapi Tulpo, Erwin Tulpo Asinman, Marca Villar. Sinabi ni Subiri na pinaglalahuman na mahabol sinda Senadora Lito Lapid asin Pia Cayetano. Mantang digdiya maternity leave si Camila Villar, kinumpermara kana nasambit ng opisina ni Cayetano na daisinda nakapagpartisipar. Digdi tinawan doon kan kaukus sa tauman kan report na subuot minority coup o pagkakaigwanin kudita laban sa party kan Senate leadership. Basado sa opisina ni Ontiveros, ini ana konteksto kanda pagkakaigwanin na urulay mantang inapudman ni Lacson na nasambit ng aligasyon na malevolent, underhanded, foul asinman na desperate. Ipinagtawan ni doon asin sinayuman manini kan minority senators Amy Marcos asinman Rodante Marcolita ana mga sahut na magkakaigwa nin pagkudita sa party mismo kada presidente kada senado. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa sa lado nasyonal, sinabi ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na grabe niya nga naintindihan ang kaanggutan ngunyan kan publiko sa lado kan korupsyon sa flood control project asin iba pang mga infrastructure project. Katunayan, sinabi kani na kung bako lang da siyang presidente kan na Pilipinas, maluwas man da siya sa tinampo asin na mabali sa mga rally kaibanan anda mga tao. Sa press conference duman sa Kalayaan Hall sa Palasyo kan Malacañang kasudma September 15 aldaw kan Lunes, sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na ang irregularidad na kung sain daipas la nahaloy ang nagsambulat nagtaunin mga pahayag sa kaanggutan kana mga namamanwaan na mga Pilipino. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, dakulaan posibilidad na ibali sa Independent Commission for Infrastructure ICI sa gigibon kaning investigasyon sa flood control asin iba pang mga infrastructure project sa nakalis na dekada ana pinsan sa byuda ni President Ferdinand Marcos Jr. na si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Seringman ang mga kaalyado kani partikular na si dating House Appropriation Chair Saldi Cu kana Bicol Saro Party List na yaon na duman sa party mismo kada Estados Unidos de America. Sa report, binabasol ni Nabutas Representative Tubi Chanco si Romualdez asin si Cu na iyo ang nasa likod kan bilyones pesos na kantidad kan insertion o pagsisingit kan pondo sa lado kan infrastructure programs na inut ng narisa asin digdi nahiling na substandard o na existent. Siniguro kan presidente na completely independent ang ICI sa gigibon kaning investigasyon tanganing masiguro na mayo nin magiging labot asin day mapaluwas kan sa iyang mga kritiko na daipatas ang lakdang kan gobyerno. Sa iba pang detalyes kita kana sa tuya pang mga nagbabagang mga barata pakitangunyan
sa lado nasyonal. Sa iba pang mga nagbabagang mga barata pangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, kukumpruntahon daan ni Senadora Rodante Marcolita si Justice Secretary Jesus Crispin Remullaca sumpayman kan pagsayuma kaninga ibali ang mga government kontraktor na sinda Sara Asinmana Corley Diskaya sa Witness Protection Program WPP kan na gobyerno. Ipinagpahig ni Marcolita, dating chairman kan Senate Blue Ribbon Committee, na dapat isairarom ang mag-agom na diskaya sa Witness Protection Program kan Department of Justice. Ninuli kan subuot mga banta sa sindang buhay. Ipinagpahayag kaniya bago siya nagsurat nin rekomendasyon para manda sa parte mismo kan pagperma ni Senate President Tito Soto III. Nakipag-ulay mo na siya kay Remulla mapadapit man sa posibilidad na tugutan ang mag-agom na diskaya na maging state witness. Sinabi kani ni Remulla na pwede subuot ini kaya digdi kinaputan niya ang nasambit ng mga pahayag kan DOJ Secretary Sering Mad. Pinuntukan senadora na ikinakamundo niya na naging panibagong pahayag kan sekretaryo na siyaman naging basihan ni Soto tanganing digdi permahan ana sa iyang surat. Magigirumduman, sinabi ni Remulla kan na Biyernes, nagtutubod siya na digdi dai pwede na magsiwalat nin impormasyon ang mag-agom na diskaya kasumpay ka na maanumaliyang flood control project dahilan tanganing digdi dahil niya suportaran ang sa indang aplikasyon bilang sarong state witness. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, preparado ngunyan ang Philippine National Police o PNP na simbagon ang mga reklamong isinampa ni Davao City Acting Mayor Sebastian Basti Duterte sa nagkaparang mga miyembros kan Philippine National Police o PNP. Sa pahayag ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo na mahalat mo na sindakan mga direktiba gikan sa mga nanunungdana na autoridad dapit banda sa mga magiging masudod na mga lakdang manungod sa nasambit ng urulay. Kabali kaya sa mga sinampaan ng reklamo ni dating PNP Chief Police Brigadier General Romil Francisco Marvil, Police Brigadier General Nicolas Torre III, asin maging si dating PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Pardo. Sigun paman Kituanyo, tatawaning pagkakataon ang mga sangkot na mga pulis na makapagdulkan sa indang kasimbagan manugod man sa mga nasambit na mga issue sa lalong madaling panahon bilang parte kan sa indang mga karapatan. Mantang naatubang man ang mga inirereklamong pulis sa mga kasong kidnapping, arbitrary detention, qualified direct assault, explosion, asin man usurpation of judicial function sa irarom kan revised penal code, maging subot sa pagbalga kan pinag-aapod na anti-graft and corrupt practices. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kana sa tuya pang mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal, ipinagpahig kan National Unity Party NUP ana intention kaning magsampa nin verified ethics complaint sa atubang kan House Committee on Ethics and Privileges laban sa dati kading miyembro na si Congressman Francisco Kiko Barsaga. Ninuli sa mga
hero kaniya na subot nagraraot sa party kad na dangal kan House of Representative asin man nagraraot kan tiwala kan publiko sa mga demokratikong institusyon. Sinabi sa reklamo ang apat na mga magagabat na mga rasones digdi ang pagbalga sa House Code of Conduct, pagbalga sa Republic Act No. 6713, Code of Conduct and Ethical Standard for Public Official and Employees, daiban o bakong ethical na ugali na posibleng magbalga sa Article 142 kan Revised Penal Code inciting to sedition. Ana mga hero na nakakaraot sa interes kan serbisyo kan publiko basado sa NUP kapag ang sarong miyembro kan Kamara ang tinutuyo na maggamit ni na mga panulsul asin na pagtaram na may pagkasabot nagbabanta kan karasan siya and kakaigwa ni na paganigar sa integridad kan institusyon haloy nang abisuhan kan nasambit ng Kongreso sinambit ng Congressman na daina utrohon ang mga ginigibo kani na kulang sa pansin. Sigun ki Deputy Speaker Ronaldo Puno, ang House of Representative kinakaipuan na magdanay ang mga sinasabing reglamento na digdi nagsasayuma bilang sarong institusyon karapatan dapat igalang. Tinawan doon kan NUP na ang Committee on Ethics and Privileges pinaggibo tangani man na digdi aksyonan ang mga araw kaning mga kaso ipinahayag an sa indang kumpiyansa na ang proseso an magsusulong kan dignidad kan Kongreso asin man ang mga reglamentong pinaglalauban kan mga namamanwa ng mga Pilipino sa indang mga sinasabing mga pinili o pinagbutuhan na mga representantes. Ang NUP pinagbibilog kan 43 na mga miyembros sa House of Representative na ginibo ini sa ikaduang pinakadakulang partido politikal sa laog mismo kan Kamara de Representantes. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, sa lado lokal, sa kinabaning Karawat, asin man international, pagkatapos po nin pagirumdum. Grupo sa laog mismo kan siyudad kan Naga asin man duman sa siyudad kan Legazpi pinanginutan kan mga tagaduman sa party kan Bicol University katuwang na nagkapirang mga edukador asin man mga student council nagpahayag na digdi panahon na tanganing magkasararo laban man sa korupsyon. Tinawan doon ka nasambit ng mga opisyal sa Plaza Rizal digdi sa laog kan siyudad Canaga pinanginutan ka na Kabataan Party List, Bicol Jóvenes, Anak Bayan, College Editor Guild asin man kan nagkapirapang mga estudyante gikan sa manlain-lain na mga universidad asin man colleges digdi sa laog kan Naga asin na probinsya kan Camarines Sur sabay-sabay ang mga ini na nangapuda na tama na, sobra na, ikulong na ang mga opisyal na imbulto sa korupsyon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, babae duman sa Milaor dako pa sa kasong cyber libel. Boyet Padere sa detalye. Naarestar kan Milaor Municipal Police Station ang sarong alias Marie, 54 anyos na babae asin may kasong libel sa ilalim kan RA 10175 o mas listado na sa Cybercrime Prevention Act of 2012 sa Barangay Dalipay, Milaor, Camarines Sur, mga bandang alas 11:45 kasudma, September 15, 2025. Sa paagi kan sinagibong manhunt Charlie Operation Contractor Team kan Milaor MPS asin sa pagkipag-coordinar sa Camarines Sur Provincial Cyber Response Team tulos na nadakop ang suspect
Ang suspect ang inaristar sa BC o sa Bisa kan warrant of arrest apelwa sa RTC Branch 21 kanakaaging September 11, 2025. Ang sinambit ng warrant ang sumasaklaw sa 7 kaso nin libel. Para sa BBS News, Boyot pa rin. BBS, basta bareta, sigurado. Taiba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, poste kan kuryente buminagsak sa trailer truck duman sa parte kan Dabua, Camarines Sur. Nagbunga ni na pagkakaabala sa bulos kan trapiko ang pagbagsak kan sarong poste ni na kuryente sa sarong nagaaging trailer truck. Kasud mang aldaw kan na Lunes, siguna sa nakahiling bigla na lang na nagbigay ang poste asin tuminama diretso sa truck na saktuman na nagaagi sila sa sambit nga lugar. Ninuli ka na sambit nga insidente, temporaryong nagkaigwa ni matinding bulos kan trapiko mantang abala ang mga autoridad asin na linemen sa pagali asin na paglipat ka na sambit nga poste. Paragos pang pinag-iimbestigaran ang kausa kana pagbagsak kan poste kanda kuryente. Konsain ini nagbunga ninda kalumaan ka na sambit ng poste, kondisyon ka na daga asin iba pa nga pagkakaigwanin na investigasyon na pinagigibong niyan kan mga autoridad. Nagpatanid ang mga miyembros kan Philippine National Police asin man ang LGU maging alerto asin mag-ingat sa parte mismo kan tinampo mandang nagpapadagos ang pinag-aapod na clearing operation. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, tulong dating miyembros kan New People's Army NPA voluntaryong nagsuko sa mga kapulisan kanda Police Regional Office number 5 kanda sudma matapos ang naluinang panahon na sa inda mismo nga pakikipaglaban bilang armado nga kilusan. Bandang alas 2 nin pagkahapon sa San Fernando Masbate kusaman na nagsuko ang 35 anyos na si alias Jason na dating miyembro kan Communist Terrorist Group Isparo member sa iraruman kan liderato ni Eliseo Cabarlisa alias Kakiko, team leader kan Squad 2 Platoon Kilusang Laban Guerrilla North East RC4. Isinuko kani ang sarong kalibre 38 revolver na may 5 live na bala sa huban duman sa parte mismo kan Sorsogon man. Nagsuko man ang sarong 37 anyos na si alias Lucio na pinagbistong dating vice commander, dating financial officer asin naging instruktor kana batayang kursong partido upang partido kanda kilusang larangan na guerrilla. Sub-Regional Committee 3 kasabay kan sa iyang pagsurrender iyo anda pag-turnover kan sarong improvise shotgun, sarong improvise magazine asin anom na bala para sa nasambit ng badil. Mandang alas 7:50 ni na pagkabanggi sa Camarines Norte nagsuko si alias Anton na naging miyembro kan Platoon 1 KLG2 SRC3 BRPC gikan puon paman kan taon na 2010 sagkod ng sa presente sa iyaman na ipinagsuko ang 12 gauge sa shotgun na may serial number MV90196A asin digdi depektibo ang trademark kaibanan ang bala, bandolera asin kalibre 38 nga revolver na may 5 bala, 2 improvised explosive device. Antulo na nagbalik loob nagpasairarom sa debriefing asin maging
digdi magiging benepisyaryo kan Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP kan gobyerno. Obeto kan programa natabangan ana mga dating mga rebelde na makabuelta sa normal kan sa indang pagbuhay asin magkaigwanin hanap buhay sa irarom kan suporta kan gobyerno. Sa pahayag ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Regional Director kan Police Regional Office No. 5 Bicol, padagos ang pangapudan kan pulisya sa mga natatada na mga miyembros kan NPA na iwanan na o iwalat na ang armadong pakikipaglaban asin magbalik loob sa lado kan gobyerno. Sangunyan, nagpapadagos na pinapakusog ang kampanya kan Philippine National Police Bicol laban sa insurhensya sa riyon. Katabang ang Puwersa Armada kan Pilipinas AFP, ang mga lokal na gobyerno o LGU, parte kan sedang pinapasudod na lakdang ang mas pinakusog na focus military and police operation. Pagbabantay sa mga lugar na haloy ng apektado kan armadong pakikibaka asin pagpapakusog kan intelligence networking tanganing mas pang maparikas asin maaraman ang mga iro kan natatada pang mga rebelding No People's Army NPA. Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, sobra sa 6,000 na mga job vacancies alok kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa duwang aldaw na job fair sa laog kan siyudad Canaga. Darrell Banyas sa detalye. Sobrang 6,000 na mga bakanting trabaho ang pwedeng applyan kan mga naghahanap ng trabaho sa probinsya ng Camarines Sur. Katakod kan duwang aldaw na local and overseas job fair na pigibungon yan dyan sa Robinsons Naga, igdi sa Siyudad de Naga na nagpuon kan suudma September 15 hasta ngunya na aldaw. Nagibo kan na gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa pahay kan Public Employment Service Office, katakod man o katuwang ang Caritas Cáceres Naga asin ang TESDA, ang duwang aldaw na Bishop Francisco Gain sa Trade and Job Fair. Nasa 20 mga local companies ang nag-aalok ni nasa 5,876 na mga bakanting trabaho asin anom na overseas recruiters na analok iyo nasa 1,210 na oportunidad sa ibang nasyon ang nagpartisipar sa sinambit ng aktibidad. Para digdi, nagatinderman ang mga representante gikan sa malalain na ahensya di gobyerno, Arogan Overseas Workers Welfare Administration, ang Department of Migrant Workers, yaon man ang Philippine Statistics Authority, ang TESDA, yaon na National Bureau of Investigation, ang Department of Labor and Employment, na nagtaon din assistance sa mga job seekers, asin nag-alokman kan sa indang mga serbisyo. Tigimitaran ang gabos na pasiring sa sinambit ng mall ngunyan aldaw, ninhulita iyo ini, ang huring aldaw kan sinambit ng job fair. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, naging matrayumpo ang isinagibong 3rd Regional Quarterly Press Conference kan Department of Education o DepEd Bicol, DepEd NEF, duman sa partibismo kan Regional Office kini sa siyudad kan Legazpi sa Albay, objeto kanasambit ng aktibidad na maipaaram sa publiko ang mga importanteng urulay sa lado kan edukasyon. Sering man matauanin na mga kasimbagan ang mga isyu asin man kaaputan na may relasyon sa sitwasyon kan edukasyon sa Bicol Region. Sangunyan, ang Departamento kan Edukasyon sa parte kan liderato ni Direktor Dr. Gilbert Sadsad padago sa pagpapatalubo asin pagpapakusog kan edukasyon digdi sa Kabikulan. May mga reforma na pinagigibot ang man na mas lalong maging kalidad asin digdi makanood ang mga estudyante sa lado kan kinder asin elementary tanganing pagabot sa high school sinda tataunang magbasa asin tataunang magkwenta.
Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Alistado ang sarong babaeng shoplifter matapos tulos na nirespondihan kan mga tauhan kan Sipukot Municipal Police Station ang sarong apod sa telepono bandang alas 6:30 ni na pagkabanggi manungod man sa insidente ni na shoplifting sa sarong convenience store duman sa Barangay South Centro Sipukot Camarines Sur kanda nagtalikod na aldaw o kanda sudma pinagabisto kana mga miyembros kan Philippine National Police na anda may sadirikan pinagabunan na si alias May 59 anyos may ago maasin residentes kan nasambit na nga banwaan mantang nadakupman ana suspect na pinagbistong si alias Jingjing 44 anyos mayo ninda agum o daraga, mayo nin trabaho residentes kanda Santo Tomas Batangas, alagad para ikit sa parte kan convenience store. Sigon sa Camarines Sur Police Provincial Office, kinua kana suspect anduang buti nin sarong litro na Johnny Walker na arak asinda ini ana nagkakantidad 3,221 pesos kasumpay kani pinag-turnover kana duty exit checker kana nasambit na nga tindahan ang suspect sa mga nagresponding mga miyembros kan pulis na tulos man pinagdara sa hipatura kan pulisya duman sa banwaan kan Sipukot Camarines Sur para man sa magkakarigong disposisyon. Mapasiram-siram ko ta na mag-inom-inom ana suspekta malipot-lipot. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata na kitangunyada sa luwas kana nasyon. Sa satuya nga barata ngunyada sa luwas kana nasyon nagprotesta ang ribo-ribo nga mga tao sa Ankara, Turkey kung saan nangapuda na ana mga nagpoprotesta na magbutas sa pwesto si President Recep Tayyip Erdogan kanda nasyon kanda Turkey ginibo kanagkapirang mga namamanwaan sa nasambit ng nasyon ang rally kasunod kan kadakol ng taon na kung saan legal crackdown sa mga miyembros kan Republican People's Party. Siring man ang nakaambang nagpapatalsik sa presenting leader kan Republican People's Party CHP asin leader kan main opposition na si Osgur Usil sa tauman kan nakatalaan na paghatol kan korte kan sudma sa pagdangog kan sudma nakatalaan na baliktado na ang resulta kan nabutuhan sa CHP Congress kan Nobyembre 2023. Ninuli man kan subuot nangyaring pandadaya sa mga buto. Alagad bilang pagpapailing ning pagkontra sa pagdangog laban sa opposition leader, nagtipon-tipon ang mga miyembros kan partido kan Tandugan Square duman sa Ankara. Kanda sudma antis kan giribong pagdangog sa sarong footage higot ana mga protester na nagkukurahaw ni na pagbaba sa pwesto kan presidente kan Turkey mantang iwinawagayway kan mga ni ana bandera kan Turkey asin banners kan partido. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata na kitangunyad sa lado ni Karawat sa barata sa sports ginana kana dominanteng performance ang team kana Italy matapos kaning idispatsa ang team kana Algeria sa nagpapadagos na FIVB Volleyball Men's World Championship. Ang team kan Italy nagsiserbing defending champion sa nasambit ng torneo. Naging madali ang kapangganahan ka nasambit ng team sa paagi kan dominanting kawat.
2513, 2522, 2517 o minabot lang sa sarong oras asin 19 minutos anasambit ng laban antes na dagos ng matapos. Pinanginutan ni Alessandro Michelito ang defending champion asin nagibo ng 15 puntos mantang 13 puntos man ang nayambaga ni Mattia Butulo. Haros dai makabangon ang team kan Algeria orog na sa service line kung sain naggibo ang Italian team nin 7 assist mantang mayo nin naisimbag ang mga Algerian sa dominanting service kan defending champion. Ang team Italy nasa irarom kan Pool F kabali ang Belgium, Ukraine asin man Algeria. Mga tugang, iyan ang katiripunan ken mga bareta. Sa pangarang kan sa tuyang mga nakaing kaibanan sa pagpaabot ken mga bareta. Yaon dyan sa Engineering Department, si Sir Stephen Pabis. Ako po ang saindong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya patin an bindisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:03. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang maray na aga po sa Ilocos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Suspect sa 3 counts of statutory rape dakop duman sa Banwan kan Pilik Camarines Sur. Gobernador Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur padagos sa pagbisita asin na pagtao ni natabang sa mga taga-probinsya kanda Camarines Sur. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, tig-kumpirmar ni Bukal Warren Sr., Chairman kan Committee on Finance and Appropriation sa laog kan Sanggunian Panlalawigan na aprobado na kanda Sanggunian Panlalawigan na member and sarong ordinansa na nagtutugot kay Gobernador Elry Villafuerte mag-utang sa bangko. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal, tiklo ana 2 nga lalaki na sangkot sa illegal na droga sa parte kan Camarines Norte asin man siyudad kan Iriga. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal, naging maray ang dalagan ngunyan kan trade fair na pinag-i-sponsoran kan DTI asin man kan Bishop Francisco Gainsa sa siyudad kan Naga. Headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.
Ang atugang liwat maray na aga ko si Jonel Cuba sa detalyes kinakan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Liwat na pinatunayan ana epekto kan kampanya kan Baong Municipal Police Station laban sa illegal na droga sa paagiman kan pagsumbong kan mga namamanwaan sa sindang nailing na ilegalidad sa parte kan sa indang komunidad. Hapon ka nagtalikod na aldaw sarong apod gikan sa concerned citizen nagpaabot nin sumbong sa 911 manungod sa individual na nagagamit kan illegal na droga kung sa ina tulos ipinaabot sa parte mismo kan headquarters kan Baong Municipal Police Station. Tulos na nagbilog ning grupo ana hipi kanda pulisya sa pagi ni Police Major Engelbert Turaldo asin tulos nagrespondi sa lugar na binanggit asin inabutan si alias Itil 13 o 31 anyos residentes kan Barangay San Jose duman sa Banwaan kan Bao Camarines de Sur. Sa inot na investigasyon na pagramanda nadakop subuot kana pamangkin ana sambit ng suspek mantang nagagamit kan pinagtutubudan na droga na nakuanan panin video mantang naghihit-hit kan illegal na droga. Nakuha sa lugar kan insidente ang mga nagsusunod na mga ebidensya sarong pidaso nga aluminum foil na may puting kristal na pinagtutubudan shabu, duwang disposable lighter, aluminum foil, isinagibo ang inventaryo kan mga ebidensya sa presensya kan na suspek asin man mga testigos ipinaaraman sa suspek ang sa iyang mga karapatan sa paagiman kan lingwaheng ringkunada an marikas na responde kana PNP patunay na dedikasyon sa responsibilidad na pangatamanan ang tranquilidad sa Banwaan kan Bao Camarines de Sur. Seryoso sa pagpapasunod kan 5 minutes response policy. Sa presente ana suspek nasa pangangataman ngunyan kan pulisya na hatubang ning kasong pagbalga sa Section 12-15 kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, entero nga binaha ana syudad kan Naga sa padagos na pagbagunas kan Uranda Kasudma. Nanutaran nakadakol na mga lugar digdi sa laog kan syudad kan Naga ana pinagba saro na digdi iyo mismo ang Julian Militon Elementary School sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City kung saan digdi pig rescue kana mga rescuer asin kan mga magurang an sa indang mga estudyante sa Julian Militon Elementary School. Iyan ninhulita abot na sa parte mismo kan tabay kan tao ana tubig kaya digdi nagkasibot si mga magurang asin mga rescuer na i-rescue an sila mga aki sa tao kan na padagos na pagbagunas kan Uranda Kasudma digdi sa laog kan na syudad kan na Naga. Apwer kaya dakul pa nin mga lugar sa parte mismo kan na syudad kan na Naga ang nahiling na talagang pinagabaha and parte mismo kan Zona 1 sa San Roque Street, Concepcion Pequeña, Naga City and nanutaran man na abot naman sa parte mismo kan sa indang mga tabay and tubig baha. Ipinagapahayag kan lokal na gobyerno kan mga nakalis na aldaw na labo-labo daan sa indang paglinig kan drainage system sa parte mismo kan syudad kan Naga nanganing digdi daidabaon alagad sa pagbagunas pasanakan Uran Kasudma narisa na naman nakadakol nin mga lugar sa parte mismo kan syudad kan Naga an pinagba. Iyan na nangangahulugan na bakong epektibo si mga pinagibong drainage system digdi sa laog kan syudad kan Naga kan nakalis na administrasyon urog na si administrasyon kedto kan dating alkalde kan syudad nin Naga. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal, 1.2 million pesos na shabu na kumpiskar sa sarong sikyo.
Boyet Paderes sa detalye. Nasa 1.2 million pesos ang kantidad kan pinagtutubo ng Shabu na recover ka mga autoridad sa taga-syudad kan Iriga alas 2:50 ng pagkahapon kasudma. Sa report kan mga polis, ang suspect nakatik-in diyan sa Linlis Hotel sa Almeida Highway kung saan ini tulos na natunugan kan mga autoridad. Ang patal-patalo na suspect nagpabakal ng droga sa polis 500 pesos. Dumana ini pinusasan kan mga autoridad na kan halughugon ang kwarto, dumana na ako ang droga nagkakantidad 1.2 million pesos. Ang suspect na binistong si Vicente, 43 anyos, sarang sikyo sa siyudad kan Iriga, asin residente kan Barangay San Miguel sa sinambit ng siyudad. Nasa kustodiya mo yan, kan police station to ang suspect salo. Bo. Sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Putong kukuta siyit bukon talagang patal-patalon talaga. Sa iba pa nga detalyes na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, sarong 7 anyos na aking lalaki ang naisalbar kan mga pulis matapos malamos sa ginibong pluvial procession kan na Nuestra Señora de Peña Francia duman sa Barangay Cansabang sa San Jose, Camarines Sur kan nakalis na aldaw sigun sa San Jose Municipal Police Station pasado alas 4 nin pagkahapon kan makaresibi sindanin apod mapadapit sa insidente sa irarom kan na pinagaapod na 5 minutes response team policy tulos nagresponde ang mga miyembros kan na police tinabangan ang aki nakadto mayo na ninda malay o dismayado na dinaratulos ini sa Partido District Hospital an aki kaybanan an sa iyang lulo asin matrayum po ining na-revive. Panginot na investigasyon an aki naglangoy sa masararom na parte kan tubig kana mayong bantay mantang abala ang tao sa paghiling kana prosesyon. Pagirumdum kan Philippine National Police, bantayan nindo ang sindong mga aki sa mga matataong mga okasyon asin na tulos na i-report ang mga insidente sa 911 o sa opisyal na Facebook na PNP sa laog na probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, maray na salud kana umboy asin ina minamawot kan libreng ultrasound services na itinatao kan LGU Camarines Sur. Daryl Banyas sa detalye. Pag-ataman sa umboy asin sa ina, iyan ang kamautan kan libreng ultrasound services na atod kan Fuerte Medical Mission. Saroining state-of-the-art healthcare on the go na asset kan probinsya ng Camarines Sur o ang LGU sa pamamayo ni Governor Elry Villafuerte na nagtataon ng libre at hindi kalidad na serbisyong kinakaipuhan bako sana sa mga umboy kundi pati naman sa mga ina. Sigun kay Dr. Nino Cedric Moros, ang medical officer kan Edmero, importante ang regular na check-up sa asinman ultrasound kada ikadua hasta 3 bulan tararig na tulos na mahiling ang kondisyon kan umboy asinman maaraman kuno arin posibleng mag-aki ang sarong ina. Kabali subot sa mga high-risk pregnancy sa mga kababaihan na bados na may edad 35 anyos pa itaas, minulita mas halangkaw ang posibilidad na magkaigwa ini nin komplikasyon. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, si Gobernador Elry Villafuerte nangapudan ioktabago na ang paglipat kan Manila Naga flights. Nangapudan ngunyan si Camarines Sur Governor Elry Villafuerte sa bagong DOTR Acting Secretary Giovanni Lupis na ioktaba na muna ang planong paglipat kan Manila Naga turboprop flights pasiring duman sa Clark International Airport puon sa pitsa 26 kan bulan kan Oktubre. Basado kay Gobernador Elry Villafuerte, maapektaran ang turismo asin biyahe kan mga bikol kung tulos na ililipat ang mga flights. Dapat inuton ang runway expansion kan Naga Airport antis isagibo ang relokasyon sa upgrade. Posible subuot na makaresibin nin mas dakulang eroplano
arog kan na Airbus 8320 asin makapagbukas nin international roads ang nasambit ng lakdang parte kan plano kan MSCC parmad digdi matawan nin aksyon an surusuan sa parte mismo kan na NAIA dai dapat i-relocate sa kudnang dai pa preparado ang pasilidad sa laog kanag kan siyudad Canaga sigun kay Gobernador Elry Villafuerte kan Kamara de Sur si Governor Elry Villafuerte iyo and sulusulong congressman kan probinsya kan Kamara de Sur alagad digdi nagkaigwanin pagtabang an sa iyang duwang aki tangani man na agadon ada pagkakaigwa nin pag-uktaba ka na biyahe o paglipat ka na biyahe ka na eroplano pasiring duman sa Clark hali sa parte mismo ka na banwaan ka na Pili Camarines de Sur ada mga congressman digdi sa laog ka na probinsya kan Camarines de Sur mayo man lamang ginigibong inisyatibo asin da inakikiaram mayong pakiaram kun ilipat ang nasambit ng biyahe ka na mga eroplano pasiring duman sa Clark International Airport ali sa banwaan kan Pili imbis na Naga to Manila o NIAA. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal madagos kunyan ada mga lakdang na pinagagigibo kan na gobyerno probinsyal kan na Camarines de Sur sa paagiman ni Gobernador Elry Villafuerte tangani man na mahiatod ana tabang sa mga taga-probinsya kan na Camarines de Sur tinawan doon ni Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya kan na Camarines de Sur na ana paglibot-libot niya sa mga banwaan digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines de Sur ana may dara perminin na ayuda asida digdi tinawan doon kada sambit ng gobernador na bako lang pagbisita sa mga barangay siguradong may daranin tabang programa asin proyekto na tunay na namamatian kan na tao ipinapailing kani ang tunay na liderato good governance asin an presensya kada gobyerno sa lado kada komunidad nagdadangog nagtatabang asin direktang nagatud nin serbisyo bako lang sa tao asin pagpasiring sa mga opisina para hagado na anda tabang ini ang pagtubod asin na prinsipyo sa lado kan na serbisyo dapat namamatian kan kada pamilya sa lado kan komunidad malasakit asin serbisyo direkta sa saindang mga lider asin man mga opisyal kan gobyerno sinabi kan gobernador kan na probinsya kan Camarines de Sur na kinakaipuan iriba-iba giraray sa pagbilog kan sarong Camarines de Sur kung sa inkada na mamanwaan tunay na pinapangatamaan o pinapangatamanan asin tinatauanin ni importansya si Governor Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte asin man si Congressman Luigi Villafuerte dai nagpupundo pag may oras napasyar asin nabisita sa mga barangay asin man sa mga banwaan digdi sa laog kan probinsya kan Camarines de Sur tanganing konsultahon ang mga residentes aramon kun ano sa inda mga pangangaipo asin iyan itinatao sa sainda. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata kitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal pigkumpirmar ni Bukalwarin Sinyar, Chairman kan Committee on the Finance and Appropriation sa laog kan sanggunian panlalawigan kan Camarines de Sur na aprobado na kan sanggunian panlalawigan na ana ordinansa na tao nin autorisasyon kay Gobernador Elry Villafuerte na mag-utang sa bangko ni naabuton sa 3.5 billion pesos para man sa mga programa asin proyekto digdi sa raog kan na Camarines de Sur. Ang DBP iyo an digdi paglalaugan na negosasyon
na bangko na pwedeng utangon kan na gobyerno probinsyal kan Camarines Sur uli man sa offer kani na 3.25% na ang interes kada taon kumpara man sa Veterans Bank na halangkaw na maray ang interes asin may collateral pang 1 billion pesos na daisubot dapat hiroon. Ang Land Bank alangkaw pan ang interes kaya ang DBP iyo ang napiling bangko na pwedeng utangan kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Uya ang mga pahayag ni Bukal Warren Senior ang chairman kan Committee on Finance and Appropriation sa laog kan sanggunian panlalawigan kan Camarines Sur. Ay, bako tabing plano, yung sabi yan, pigpasarmi na si ordinansa na DBP ang si offer kan DBP iyo ang pigalaw ka na negosasyon ngunyan para ma-finalize agabos kang provincial capital. Ang offer kang DBP, ang interest niya 3.25%. Ang per annum yan kada taon. Tapos ang nag-offer man sa man ang Veterans Bank, kaya lang ang Veterans Bank halangkaw ang interest, maliban dyan, ikaw kang collateral na 1 billion, dapat hindi mo pwedeng hiroon. Paano na mahiro kayo ng gobyerno, opisyal, kung ang 1 billion na collateral. Tapos ang Land Bank man halangkaw man ang interest. So the best offer na yaon, ang pig-offer kan DBP, 3.25% per annum. Partiyan kan mga payag ni Bukal Warren Senior. Piglinaw man ni Bukal Senior na sangunyan ana pag-utang kan LGU sa bangko igwanin na 3 taon na grace period kung sain sa pag-abot ka na ika-4 na taon sa kapasana mapuo na ana pagbayad kan principal na utang. Alagad ini depende sa parte mismo ka na release ka na bangko. Piglinaw man ni Senyara na dai asin na bako man automatic na ang 3.5 billion pesos na pinag-uutang kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ang tulos na i-release sa LGU kundi ini utay-utay sa naman basado sa project sa paagi kan pigapod na progress billing basado sa accomplishment ma-inspeksyon na ang mga engineer kanda bangko sagkod na nga mabayaran. Ang kompetisyon kanda bangko sigun kisinyar base sa pag-release kan kwarta bako kung ano ang pinag-utang kundi kung ano ang pig-release kan bangko base man sa progress billing. Uya si Bukal Warren Senior. And asangon yan kayong panahon ng pag-loan na ngunyan sa mga bangko, ka mga LGU, may 3 years na grace period. On the 4th year, saka lang mapuon ang principal. Ang principal na pagsingil na ninda. Depende man yan sa release. Hindi man automatic na 3.5 billion, i-release yan sa LGU, sa mga LGU. Progress billing yan. Kung may project na, approve na ini, based on accomplishment, na inspection sinda, may mga engineers sinda, hanggang finally mabayaran. So, ang computation ninda, ang kumbaga sa taxi, ang metro poon, pag-release kang fund. Kung nag-release po nga yan, duraan nung yan, so yun yan ang kukumputa ninda. Di man mabase, di man ang computation. Bako itong pag-award o ano, pag-award na ining amount ngayang ini, di total na 3.5. So, abot sa progress billing, kung ano lang na-release ninda, na yung available, na yung napuna na project, yung labo-labo, progress billing. Kaya usually, mga amount na iniyo, inaabot magraray mga 5 years ini ang pagkagiribo kanina. Party kan mga payag ni Bukal Warren Senior. Ninhuli ta agresibo ngunyan ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernadora Elry Villafuerte na dapat ang gabusa ng mga programa na dapat matapos tulos sa termino ni Gobernadora Elry Villafuerte. Dapat subuot mapakinabangan initulos kan na mga tao o kan publiko
asin na maging income generation tulos-tulos. Tanganing an income kani, iyo naman ada pagapuon ni na pambayad sa bangko sa utang na pinag-uutang kan gobyerno provincial kanya Camarines del Sur. Tinauan doon o halimbawa ni Senyar na kan mag-utang ang probinsya ng Camarines del Sur ni 90 million pesos para manda sa Southern Land. Kadakol ang mga nagbatikos asin nagkontra kani alagad sa laog sa nanintulong taon na nabayadan tulos ini kan gobyerno provinsyal kan Camarines del Sur sa liderato ni Gobernador Elry Villafuerte. 30 milyones pesos taon-taon ang arkila kan Southern Land. Asin sa ngunyan, nito na ang income kani nalaog na sa parte kan gaban o kaban kan gobyerno provinsyal kan Camarines del Sur na iyo na ang itinutustos sa mga proyekto na pinapakinabangan kan mga namamanwaan kan probinsya kan Camarines del Sur. O yan pahayag ni Bukal Warren Senyar. Pero dahil ngunyan agresibo ang gobyerno provinsyal, talagang in 3 years, yung mga programa na dapat magkatarapos in 5 years, dapat ma-shorten tulos-tulos, kay puhan in termino ni Governor Ray Villafuerte dat magkatarapos gabos yan. Mapunan asin magkatarapos, tapos maging mapakinabangan tulos kan publiko, maging income generating tulos, tanganin si income kayan, iyon ang pagpuon pagbayad duman sa inuutang. Okay. Example, araw kang Sutherland, katong panahon medyo nag-utang ka to ang gobyerno provincial, pagtuko man ni Governor Ray Villafuerte, 90 million kadakol ka to at that time, nahangog 90 million na yan, napig-utang. In 3 years, nabayaran to dahil ang arkila kang Sutherland is 30 million a year sa probinsya. So, si 90 million na utang, nabayaran lang in 3 years. So, sa ngunyan, ang Sutherland income ni, kuya na yan, neto na yan, ang sa Sutherland, every year, nagabayad ang ngunyan. Haloy-haloy ng panahon, bayad itong big loan na to. Okay. But ang problema ang pag-utang, ang sa bagay na yan, basta mapaduman sa tama. Ngunyan kaya sa issue, kaya ngunyan sa corruption, dahil sa mga issue, garo, yan ang separate issue yan, ang sa corruption. Basta ang pangangaipo kang gobyerno provincial, dakulang maray na fund ang kaipuan ni na fund. Paartikan mga payag ni Bukal Warren Senyar ang chairman kan Committee on Finance and Appropriation sa laog kan sanggunian panlalawigan kan na probinsya kan na Camarines del Sur. Pinahayag ni Senyar na ang nasambit ng pag-aprobar kan na pag-utang sa bangko nag-agi sa higot na deliberasyon kan sanggunian na panlalawigan kan na probinsya kan Camarines del Sur bakong araw kan sinasabi ni Kabalang na daisubuot pinagpipresentar ang mga proyekto na papabulusan kan pundo na o utangon siring man kan mga yaon sa lado kan oposisyon na nagsasabing day ini dinibatian sa laog kan sanggunian panlalawigan kan probinsya kan Camarines del Sur. Sinabi ni Senyar na nagkaigwa nin debate asin nagkaigwa nin pag-aadal sa nasambit na nga bagay. Kaya lang ang mga yaon sa oposisyon sa sanggunian panlalawigan daiman naggigirong. Mga tugang iyanan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga bareta yaon sa Engineering Department kaibanan tadyan si Sir Stephen Pabis asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para bareta si Jonel Cuba, mabalos kan sa inong pagantabay, mapasatuya pulugod, ang biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.